Oh, sabi naman dito, sa post ni Tatay Benji, kailangan, tama, sabi ni Tatay Benji, I think he's pertaining to Yusek Claire Castro. Not all wrong opinions deserve a response. Hindi, mamaya na yan. Kailangan deadmahin din ang itong si Taratitat Lebiste. Buratitat naman kasi, buratitat. Oh, kahol ng kahol dahil talagang may pinagtatakpan. Yun. Ano ba sabi dito ni Leviste? Sabi ni Leviste, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil nakikita ang kritiko ng administrasyon ang mga unang sinampahan ng kaso habang ang iba mga kaalyado ay hinahayaan lamang. Brad, kung martial law ngayon, may pa-press conference ka pa, tapos sinasabi mong martial law, anak ng teteng, malamang. Kung martial law ngayon, baka katay ka, Brad. Katay as in, hindi katay na tigihin ha. Dali ka, ganun. Boplok ang puhal. Hindi, marami din kasi mga boplex kagaya talaga ni Leviste. Marami, sa totoo lang, madami ang kumakastigo ngayon dito sa mga pinagsasabi ni di ba? The likes of secretary. The likes of Attorney Jesus Falsis. Di ba? Meron ba ako dito? Oh, ano sabi ni Fiscal EJ? Ayan Leonardo Leviste claims critics are being lakihan natin. Leonardo Leviste claims, follow nyo rin si Fiscal EJ. Pang malakasan tong ating tropa pips na si Fiscal EJ. Leonardo Leviste claims critics are being silenced, yet he himself filed cases against his own critics. So, is he part of this so-called de facto martial law too? You can't cry oppressions while actively using the same legal system you accuse of being weaponized. The courts are open. No one is stopping him. If his evidence against Speaker Romualdez or administration allies is truly damning, the remedy is simple. File a case. The fact that he hasn't speaks louder than his press statements. When the boy first emerged, he seemed promising. Now he sounds more like a loose cannon, lurching from one controversy to another and substituting outrage. Bakit bigla may pumiplay? More like a loose cannon lurking from one controversy to another and substituting outrage for evidence. Words like martial law carry historical weight. Mr. Leviste, they shouldn't be used lightly for sympathy or political positioning. Tama, di ba? Oy! Siga to Boss Axel Roses! Bawal pa naman bumati dito. Lilitaw ka lang pagka next topic. Tamo, napapabati tuloy ako ng... Hoy, Boss Axel! Shout out. Anyways, timing naman dahil lilipat na tayo sa ating susunod na topic. No? Siyempre, magandang araw po sa lahat, no? Welcome dito sa ating palatuntunang pinamagatang maalaala mo kaya. Hindi, joke lang. Oy, Manang Purple, shout out. Welcome dito sa ating palatuntunan na pinamagatang walang pamagat. Birahan PH. Yan. So, asa na? Ihanda ko nga muna yung next.
Next boxer natin. Manang Purple, inabot mo ba yung joke? Hindi kasi kayo sayang oh. Ang ganda ng joke natin. Talagang pang pandikdikan eh. Most improved na tayo ngayon. May natawa eh. Most improved, meron tayong mga natawang mga tropa peeps. What am I gonna do? So, ito na. So, welcome po, no? Diyan sa mga tropa peeps natin diyan sa baba. Si Manang Purple na bagong dating, si Boss Axel Rose. Suportahan po niyo 'yan. Si Boss B, Fiscal EJ yung nagpaiyak kay Poging Lawyer. Ay, oo. Sino pa? Si Ma'am Brenda Barto, nabati ko na ba si Ma'am Brenda? Maybe martial law baka tumino na ang iba. Yun nga no? Breaking news, confirmation of charges hearing on the Duterte case to open on February 23, 2026 ICC. Ay. Alright. Isa pang joke, Lods. Pa-shoutout po sa mga Pinoy. Malaysia. Nandito sa katabing nakikinig lang. Ayan kay Boss Lelo Bell TV. Shoutout sa'yo. No, lalo na dyan sa mga Pinoy dyan sa Malaysia. Mabuhay! Sabi nila, mga taga Malaysia daw na Pinoy, malalaki tite. Totoo ba yan? Joke lang. Sabi lang Sabi nila Ewan ko kung totoo yan Boss Lelabo Mukha babae yata si Sorry. Bastos! Pasensya na, pagod ako Okay na, mag-ahaba pa tayo So, good evening po sa lahat. Eto na, pasok na natin yung ating unang topic, no? Yung main topic of the day. Totoo po ang chismis. Totoo. Yan confirm. Buwang baka. Oo nga. Ayan So pasok na tayo dito sa ating talakayin at ito nga, no? Sabi dito, reaksyon ng palasyo sa paratang na paglala ng sakit ni Marcos dahil dapat huli to. Ay, ang ganda ng topic natin dyan, no? Kasi